ito lang masabi ko, no? Si Vice President, mautak yan. She has got the political, I think, nagmana siya sa kanyang political IQ sa tatay niya. Especially, naging mayor, dumaan sa local bago pumunta sa national. Kung dumaan ka kasi sa local leadership bago ka maging national, alam mo yung sentimento ng tao. At actually, yung marurunong mag-analyze, actually, pati ako napatawa. Kakatawa kasi although hindi ko pa na isa-isa yung kanilang basis sa articles of impeachment. Saan ka ba nakakita ng yung mga charges nila? Sinama yung mayor pa siya. Non-impeachable. Hindi in-impeach ang mayor eh. To prove na ito yung sinasabi nila na predetermined amount. Meron na. How can they prove na may predetermined amount? Eh wala ka namang minutes of the meeting. So kung may minutes of the meeting ka, at least mapakita mo na ito yung predetermined amount. Yung predetermined amount according to Ibong Adarna. How can you say ito yung predetermined amount? Wala kang records wala kang tape conversation, wala kang tape videotape ng deliberations, lalo na yung minutes of the meeting. So mahirap talaga yung sitwasyon nila ngayon. Opo, balikan lang po natin yung araw ng mismong pag-ngangalap ng perma. Kayo rin po ba ay nakatanggap ng text message noon? At alam niyo po ba na nung araw na yon ay magkakaroon ng postponement sa iba't ibang mga hearing para pag-usapan yung pangangalap ng perma laban sa impeachment nitong or para sa impeachment kay Vice President? Actually, kaming lahat na identified sa kampo ni President Duterte at ni Vice President Sara ay wala talaga kaming natanggap na notice, no? In fact, we were not invited in that caucus or that meeting of all-party meeting doon sa Romualdez Hall. So, ila-ila lang o kanila-kanila lang yung meeting. Pero nabalitaan niyo po yun. Mismong araw or a day before, ninyo nabalitaan na may ganyan na mangyayari? Well, on that day, when I heard that the committee hearings were canceled, sabi ko, oops, may mangyayari ito kasi you just do not cancel that committee hearing kasi naka-schedule na yan a few days or a week before. So most likely the order would come from the office of the speaker kung mag-cancel ng mga hearings. And they proceeded with that meeting. While ongoing ang meeting, syempre may naglilik talaga yan, no, na pinag-uusapan na rin daw yung impeachment. So we tried to monitor the news. I was not surprised na mag-file sila ng impeachment because we were expecting it since last year. Ang hindi lang namin akalain, i-file nila on the last day of session. Kasi last day of session namin nung Miyerkules eh. That was the last day of session before the campaign break. Pagka Huwebes, which was yesterday, wala na kaming session. Ang balik namin, June 2 na. Then sa June 2, ilang araw lang yung session. June 2 ang resumption after the election. June 13 is already our sine die adjournment. I mean, that's the end of the 19th Congress already. So, if you are going to think deeper, malabo talaga yung impeachment na yan. Kaya nag-post na ako na it's a futile exercise. Bakit pa kayo pupunta sa impeachment na wala namang mangyayari na with the time constraints? So I therefore concluded na ito is just a diversionary tactic kasi mainit na ang pinag-usapan ng taong bayan yung blank item sa BICAM report. At saka, of course, dumadami na yung mga tao na nag-uusap about yan. Hindi lang sa national level, pati yung mga munisipyo, probinsya, at pati barangay kasi nagkakabiruan na nga eh. Kayo sa barangay, may blanco ba kayong na budget? So, it never happens, no? It never happens sa mga budget ng munisipyo, ng probinsya, ng siyudad.
at sa barangay na nagkakaroon ng blanco sa kanilang, actually it's the BICAM report, so possible sa committee report yon na lalabas kasi yung sa case namin ratified yung BICAM report, which should not be the case. Kaya umakyat kami sa Supreme Court and hindi lang yan ang aming question, pati na yung allocation sa education sector, kung bakit nahabol na overtake ng DPWH budget, at saka question na rin namin yung pagtanggal, pag-zero ng allocation sa PhilHealth. Kailangan natin edukasyon at kalusugan ng ating mamayan. That's the most important investment that the government can do to its citizens. Very important. Bakit napapabayaan? Opo, balikan ko lang po yung nabanggit niyo po na sinidya. Ibig sabihin po, sir, lahat ito no sa 19th Congress, both Kamara and Senado po. Ibig sabihin, hindi rin ito uusad, hindi pwede na talakayin ito sa bagong set ng mga congressman or mga senador. Tama po ba? Yes, kasi June 30, magti-take oath yung new set of senators. Yung senators, there will be 12 new senators. So, yung previous senators, wala silang majority na i-continue yung impeachment proceeding. So, the Senate is not a continuing body because there will be a new set of senators that is not the majority of the senators. Sa lower house, mas grabe kasi 3 years lang ang term. Lahat yan. We will have a new set of congressmen. Yung iba nga, ma-re-elected, but that does not mean na automatic sila doon. They will be given the same functions, the same committee, or the same assignment. At the same time, klaro yan sa aming rules. Pag nag-sinidi adjournment, pupunta na yun sa archives ang lahat ng pending matters. So all pending matters, legislative matters and concerns, and I would say kasama na rin yung impeachment yan kasi there's a new set of congressmen and one half of the senators. So you have to start all over again. You have to start from the zero. So sisimulan ulit yon. Sisimula sila at babalik sila doon sa complainant or sa pag-file ng impeachment again. Ito'y sa kabila, sir, na kahit yung mga re-electionist na mga senador ay manalo muli, reset pa rin yan sa 20th Congress. Well, meron daw ruling, although hindi ko nabasa in detail, Garciliano versus House of Representatives na mention doon na all matters pending in the previous Congress will have to start again for the first time. Again, uulit yung proseso pagdating mo sa new set of Congress. Kasi we have new rules that will govern the next Congress, which is the 20th Congress. So yung impeachment naman is governed by the rules of the 19th Congress. The rules of impeachment of the 19th Congress. So 20th Congress na yung papasok. So paano nila ma-justify na 20th Congress and you will be proceeding with the impeachment of the 19th Congress? So it's absurd. So, malabo yun, malabo. Sa tingin ko, as I have said in my Facebook post, it's a futile exercise. Opo, at kung sakaling ito man po ang mangyayari, kung maghahain muli yung mga nagpetisyon dito sa impeachment complaint, uusad pa rin po ba ito? Well, depende. Kasi yan, there will be a new set of congressmen. There will be new set of leadership. I don't know kung the same yung leadership, kung the same ba ang direction. But you know, after the midterm election, in my experience, kasi medyo matagal-tagal na akong politiko, no? Naging 9 years akong konsehal at saka I will be, if I will be re-elected, I will be 18.
15th year ako ngayon in Congress. Pagdating sa midterm election, iba na yung takbo ng kuan eh. Iba na yung takbo ng politics diyan. Usually hinahinay na after midterm election, hinahinay na naging lindak yung president. So that's the usual thing that happens. People will start looking for the next election in the 2028. Politicians and leaders who will have the foresight will start, I would say, investing. Although nadidikit yan sa malakas na kandidato. So that's very possible thing that can happen. After the midterm election, mag-iiba na yung political perception ng mga tao, at hindi lang mga tao, lalo na yung mga congressman at mga senators. Opo. Doon po ba sa sinasabing ban, one-year ban, or within that Congress lang po ba? Or within 1 year, kung kailan siya, halimbawa ngayon, 2025, inihain siya by Pebrero, hindi na siya makakapaghain sa bagong set sa 20th Congress the same year ng impeachment complaint? I think that is already counted kasi napasa na sila sa House at na-transmit na nila sa Senate, although hindi binasa sa Senate, but that's considered one, I think. Although hintayin natin yung kung may mag-question diyan sa Supreme Court para magkaroon ng ruling, but my personal opinion ko lang ito, no? I'm not an expert constitutionalist or especially na hindi palaging ginagawa yung impeachment. But for me, sa tingin ko, counted as one na yon. So they will have to wait for another 1 year before they can file another impeachment against VP Sara. Assuming they still have the guts and I would say the enthusiasm to do that. Kasi after midterm election na nga What if lalakas ang hatak ni VP Sara papuntang 2028. So kakabahan naman yan magpirma. Kung speaking po of Vice President Sara Duterte, ay naglabas po siya ng pahayag kanina. At sinabi niya, kasi sa mga nakaraang buwan, naglabas na siya ng mga pahayag, pero sa kabila niyan ay umusad nga itong, naghain nga itong Kamara ng impeachment laban sa kanya. At ang tanging nasabi niya lang ay God save the Philippines. Ano po ang basa ninyo sa naging pahayag ng Bise? Well, malalim yung statement niya, no? She's not only thinking of the impeachment, but she's thinking of the situation, of the political, social, and economic situation of the Philippines. Because if the leaders of Congress or the leaders of the government can think that way, na bigla-bigla lang mag-file ng impeachment, that does not show a position of stability in the international scenario, in the regional scenario like ASEAN countries, as well as the projection of the Philippine government. Because yung very important is to project a stable Philippines, project that our economic, macroeconomics are being met, that we are protecting the budget for especially for the poor, because who can protect the poor? Hindi nila kaya protektahan yung sarili nila. Dapat yung thinking congressman and senators shall think of protecting the benefits of the poor, especially PhilHealth, especially for peace, especially the things that will redound to the benefit of the children and the children's children. Yung education is very important. Kung pinabayaan mo yung edukasyon, I think yun ang ibig yung sabihin na God save the Philippines. So medyo mas malalim, hindi lang yun. It goes beyond the impeachment. Sinabi nga ni Vice President Sara Duterte kanina kong na napakalala na ng sitwasyon ng Pilipinas dahil napag-iiwanan na tayo ng panahon, napag-iiwanan na tayo ng karatig bansa natin dito sa Southeast Asia
at napag-iwanan tayo ng buong mundo. At sinabi pa ni Vice President Sara ay nakakahiya yung sitwasyon ng Pilipinas. I agree with that, Admar and Jason. Once upon a time, we were number one in the ASEAN or in Southeast Asia. Number one tayo. Little by little, sa ASEAN economy, hinabol tayo ng Indonesia, hinabol tayo ng Malaysia, hinabol tayo ng Thailand. Ang masakit in the 90s, nahabol pa tayo ng Vietnam. Now, will you wait na mahabol pa tayo ng Cambodia? Now we are, I think, 3 or 4 to the last. It is because we are not meeting our growth targets. We are not meeting our projections. We cannot accelerate development. Why? Because of the problems of good governance. To hear former senators, former officials, particularly financial executives, saying that we have the worst budget passed in 2025. Masakit na masakit yun. So, dapat lang ibalik natin sa center stage o sa central table yung usapan tungkol sa budget. Let us not be diverted because we, and I know for a fact na diversion talaga yun. Kasi alam naman natin walang mangyari yung impeachment. The very issue until 2 or 3 days ago was the 28 blank items in that BICAM report. That in that BICAM report that was signed and even was ratified by all the members of the House and the Senate. Kita natin pagdating doon sa GAA, mayroong figures pero blanco dito sa BICAM report. Nasaan yung missing link doon sa enroll bill? Yung enroll bill hanggang ngayon hindi lalabas. So hinahanap saan yung enroll bill. Kung meron fill up yan, could be held liable because ang na-ratify doon sa both houses blanks. So dapat lumabas din yung blanks doon. So may malikot talaga ang kamay na nag-fill up diyan. Parang kumbaga kung itong inihain nila na impeachment laban kay Vice President Sara, parang naging diversionary tactic na lang siya sa yung issue talaga na dapat tutukan. Pero ang nakakatuwa lang kung papanoorin mo yung social media, babasahin mo yung mga comments, gising na yung mga Pilipino. Pero yung ginagawa naman ng iba pang mga kongresista ay sinasilence, pinapatahimik yung mga pro-Duterte at yung mga laging napag-uusapan yung about sa blank items. Yes, I agree to that. And actually, alam naman natin yan. They will not do that for free. May kapalit yan eh. At alam ko rin na alam nila, na alam ko. Kasi mas matagal pa ako dyan sa kanila. Yung iba dyan, mas matagal pa ako dyan sa Kongreso. Yung iba dyan, baka ako pa nag-lecture dyan sa budgeting sa kanila. Kasi I used to lecture the neophytes sa budgeting eh. So, pagdating sa budget kasi, medyo mas kabisado ko yan. That's why sabi ko may problema talaga itong budget. Actually, hindi lang yan ngayon, this year. Last year, may nilabas na ako. Ma-remember nyo yung leadership forum sa Menseng, sa Maisog. May nilabas na ako doon. Ang dami ko nang nakita. But it went worse. Mas grabe ito ngayon. High time na. And I'm very happy that people are getting so very aware this time. Hindi lang sa national level, pati mga barangay, pati mga kooperatiba, things or people involved in budgeting, probinsya, pati ang mga munisipyo, pati ang mga syudad,
tinitingnan na nila yung developments dito kasi napapatawa sila at sa totoo lang naaasar kung kita ka pa ng mga blank items sa ating BICAM report. Opo, ano naman po yung masasabi niyo po kung doon sa pagbibigay ng ilang araw, 10 araw simula nung naglabas ng desisyon or komento dito ang Korte Suprema. Sa tingin niyo po ay magandang development po ito at uusad ito hanggang magkaroon na ng oral argument? Kasi kagaya po doon sa PhilHealth, naging mabilis din po yung hakbang o aksyon ng Korte Suprema ukol po rito. Well, I am very thankful to the Supreme Court for acting fast on our petition. Actually, wala pang isang buwan since we filed it and it's already acted upon. So you can really see that the Supreme Court is seriously studying our petition. So I won't comment beyond that. What I can say is papasalamat ako sa Supreme Court for acting. So wala pa akong balita kung nag-meet na ba o nag-start na ba sila mag-reply, but they were given 10 days, non-extendable 10 days to reply to our petition by the Supreme Court. Opo, naglabas din po ng ilang pahayag yung mga kasamahan nyo po sa Kongreso matapos ngang mabulgar kung sino-sino yung mga individual, mga congressman na pumirma po sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. At matapos nga itong may sa publiko, talagang nabasa natin na galit yung mga tao na umabot pa sa punto na talagang sinisira yung kanilang mga poster ng malaman na yung kanilang representative ay bumoto laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Patunay po ba ito na hindi lubusan nagre-representa ang nasa 215 sa public, sa 32 million na bumoto at naniwala po kay Vice President Inday Sara? Well, sa ating makikita ngayon sa mga social media, halos pumuputok o nag-aalburuto sa galit yung mga tao eh. By the way, they write their comments and they share about that impeachment. Lalong-lalo na dito sa Visayas and Mindanao, no? Nakikita ko yung reaction ng mga tao at saka if you will notice, yung mga congressman na nagpipirma are starting to explain. So, ang ibig sabihin nun, hindi sila nagkukonsulta sa kanilang mga constituents bago bumuto or bago nagpirma doon. They should have consulted their constituents from the start kung papayag ba kayo na pipirma ako o ano sa tingin nyo. So, kaya nga kami naging representative of the district that we represent. So, our voice should be the voice of the people. So when you bring a voice that is not the voice of what your district wants to represent you, you become ineffective or mawawala ng tiwala sa iyo yung mga bumoto sa iyo. I think that's what's happening right now. Opo. And ano naman po yung masasabi ninyo dahil sa kabila nitong lahat ng mga paninira, bumaba talaga yung rating ng Pangalawang Pangulo, pero still kung susumahin mo, nananatili siyang mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa kanila. Nung naitanong siya sa kanya kanina, minarapat pa rin niyang bigyan ng payo yung ating mga kababayan, yung mga supporters niya, na wag nang lumabas sa kalsada para mag-rally, bagkus ay ituon na lang ang kanilang panahon sa pagtatrabaho at sa pagano kasi sa dami ng problema na kinakaharap ngayon ng bansa, lalong-lalo na ng mga Juan de la Cruz, mahal na presyo ng bilihin, kaliwat kanan po yan, mas maigi para sa kanya na magtrabaho na lang o di kay magnegosyo dahil malaking kawalan kung ilalaan yung kanilang oras sa kalsada, magsasagot ng kilos protesta at available naman yung means sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin sa pamamagitan ng social media. Ganito ang pag-iisip ng ating Pangalawang Pangulo. Ano masasabi niyo po doon, Congressman? Well, my point din si VP sa sinabi niya is because,
we have to make a living. She understands na yung iba dyan, daily wage earner. Kung anong kinikita, like yung mga tricycle, mga jeepney driver. So, kung anong kinakita nila sa araw na yon, yun din ang kanilang pangkain. But as always, there will always be a point in history, a time in history, when there will be what we call a reckoning. Pag hindi na makatiis ang taong bayan, pwedeng pumunta yan sa kalsada at mag-join sa mga protest actions or mga rally, because we are a democratic government. To protest or to raise our voice for concerns, for redress of grievances against the government is important. Pero nakita natin na nangibabaw pa rin yung kaniyang pagmamahal o pag-ibig sa mga masa na ayaw niyang pumunta sa ganong situation, because 1 day or 2 days na walang income would really truly affect them. So I respect her for that decision. Sir, ano pong napansin ninyo at ano masasabi ninyo? Dahil lumabas po ngayong araw na ito ang pangalawang Pangulo na yung aura niya parang walang ka-stress na, kumbaga, kasi meron siyang maraming kinakaharap na mga problema, kaliwat ka ng mga akusasyon. Yung pinaka-recent nga, yung pagpapa-impeach sa kanya. Pero hindi mo makikita sa kanyang aura yung stress. Bagkos, yung mga nanguna sa paghahain sa kanya ng impeachment, yun pa yung stress. Dahil after nung mga press briefing ng pangalawang Pangulo, ay talagang sumagot agad sila at parang stressful na yung kanilang mga pagmumukha nila, pati na rin yung the way na sila magbigay ng mismong tugon dito sa pangalawang Pangulo, baliktad. Yung mga nang-inis, sila yung nainis sa ginawa nilang pang-iinis po, Congressman. Well, ito lang masabi ko, no? Si Vice President, mautak yan. She has got the political, I think, nagmana siya sa kanyang political IQ sa tatay niya. Especially, naging mayor, dumaan sa local bago pumunta sa national. Kung dumaan ka kasi sa local leadership bago ka maging national, alam mo yung sentimento ng tao. At actually, yung marurunong mag-analyze, actually, pati ako napatawa. Kakatawa kasi, although hindi ko pa na isa-isa yung kanilang basis sa articles of impeachment, saan ka ba nakakita ng yung mga charges nila? Sinama yung mayor pa siya. Non-impeachable. Hindi in-impeach ang mayor eh. Yung may mga high crime, ano ba yun? That's only considered grave threats. Kaya lang, ayaw ko na pag-usapan kasi mahahaba yung istorya at saka hindi ko pa napag-aralan isa-isa yon. But nung unang kong impression, nung nakita, napapatawa ako. And napapatawa ko sa accusations o charges. Pangalawa, napapatawa ko dahil wala man lang time na. There is no time element. Suicide yung ginawa. That was a panic mode of filing. Imagine mo, nag-decide sila na mag-file on that day, nagpa-cancel nung hearings. Then gather yung mga congressman, yung iba naghahabol pa para magpirma. So you will notice that it's not a well-strategized thing. Then I go to the conclusion, diversion ito. They're doing their best to divert the people from the real issue. The very hot issue, which is an anomalous budget process that is shown in the 28 blank items in the BICAM report. Paano nagkaroon ng figures sa GAA? You know, yung iba, they're trying to belittle it. BICAM report lang yan, maliit lang yan, yung affected daw, yung agriculture. No. Kung may mga blanco sa agriculture budget, na 28 blank items, hindi mo alam kung saan kinuha o anong departamento, anong agency, ang dagdag bawas dyan. Doon lang nakita yung blanco sa agriculture. No, matagal-tagal na rin ako sa budgeting eh. Hindi mo alam kung saan ahensya. So, it really affects the entire budget. So,
naghanap talaga sila ng paraan kasi umiinit yung issue. Everyday may mga nagalabas na mga there's a group of NGO claiming na nakita nila yung smoking gun. There's a group of NGO saying na actually lumalabas na at there were I don't know kung kasama kayo doon. There's a group of media personalities who wrote the House of Representatives asking for a copy of that enrolled bill. Yung sinasabi natin na saan na ang enrolled bill. Kasi kung wala silang tinatago, it's simple. Ipakita mo yung BICAM report, then ito yung enrolled bill. Yung enrolled bill kasi yun yung pipirmahan ng Speaker at saka ng Secretary General ng House, pipirmahan ng Senate President at saka Secretary General ng Senate. Yung copy ng enrolled bill na yan, yun yung dadalhin sa Malacanang para i-veto or pipirmahan, i-approve ng Presidente. Yun ang hinahanap ko. Wala eh. Hindi nila nilabas eh. Binibigay po ba yan din sa inyo po, Congressman? Kasi kayo po yung magra-ratify po niyan, di po ba, bago umakyat sa Pangulo? Yung ratification, yes, atapis kami, pinadala sa aming email. In fact, may tatake na nga sa bills and index yung na-receive namin na ratified copy ng BICAM report. Yung ibig kong sabihin, yung enrolled bill, yun yung piniprepare na. Yung BICAM report mo, kung ano yung resulta ng BICAM report mo, ipapasok na yun doon sa enrolled bill. Ang problema, wala yung enrolled bill. Hindi nila nilalabas. Pero binibigay po ba yan regularly sa inyo po? Yes, hindi ko ba marinig. Binibigay po ba yan regularly talaga sa inyo, yung enrolled bill? Lahat po ba ng mga kongresista may kopya talaga niyan? Wala na. Sa level na yan ng Speaker, SecGen, at saka Senate President, at saka SecGen ng Senate. Kasi yun na yung didiretso sa Executive Department for signature. At saka yan, kunti lang yan. I think less than 40 copies lang yan ang meron yan. Pero pwede kayong humingi. Pwede po kayong humingi. Actually, kahit ipakita lang. Ang dami nang humihingi. Former Speaker, Congressman Alvarez, also wrote the House of Representatives. Humingi siya ng copy. Last time I talked to him, sabi niya, hindi pa siya nabigyan ng kopya. Kasi kung wala kang tinatago, ilabas mo lang, i-compare mo lang yung BICAM report at saka yung enrolled bill na yan. Oo, kasi para makita na. kumbaga, para i-dispute talaga yung mga kritiko ng 2025 bills, pakita lahat ng mga ebidensya na ito'y dumaan sa tamang proseso. Kasi ang dinidepensahan nila, yun ang nalagdaan ng Pangulo. Pero yung nababagit pa rin yung na-enrolled bill, hindi pa naipapakita. Naipakita naman yung sa BICAM report at inamin na rin na mismo marami lang mga paglilinaw nila daw na yun daw ay idadaan sa technical staff, sila daw kasi may typo error, so good as okay na raw yun. Pero yung enrolled bill na ang hinahanap po ninyo is hindi pa maibigay hanggang sa kasalukuyan. Kasalukuyan. Ito ang, for those who really understand budgeting, revelation nga yun nung gi-admit ni Presidente BBM na walang blanco. Doon siya, okay, yes, we accept that, walang blanco. Pero sa BICAM, may mga blanco. Ngayon, the missing link there is the enrolled bill. Anong nakalagay sa enrolled bill? Kasi kung ratified yung BICAM report mo, yung enrolled bill mo, dapat may blanco din. At saka yung sinasabi nila yung technical staff, alam mo, matagal na ako dyan sa appropriations. Alam ng technical staff yan na yung kanilang role is only for typographical, grammatical, and printing error. At alam nila na yung blank items, that's not grammatical error, that's typographical, that's printing. And to place figures in that involves discretion. Dapat member talaga ng House or member ng BICAM ang mag-fill up yan. At saka bago yan pipirmahan, na-fill up na yan. At saka pagka-fill up niyan, pirmahan, then i-ratify
ng both houses. First time talaga ito nagkaroon ng blanco. Opo. Sir, kung kayo pong tatanungin, alam natin na nasa konstitusyon na ang power of the purse ay nasa Kongreso, no? Pero kung kayo pong tatanungin, nais niyo po bang mabago ito na nakasaad sa konstitusyon na hindi lang yung mga taga-Congress ang talagang may kapangyarihan sa pag-budget, no, paglalaan, yung power of the purse na tinatawag. Bagkus ay magkaroon ito ng iba pang mga sangay, no, representative mula sa kahit sa legislative, sa judiciary, sa executive, sa academe, sa private sector. Talagang marami ang magbubusisi at tutulong sa pagbabudget para maiwasan na po talaga itong korupsyon po, Congressman. Actually, hindi lang sa ating bansa, kundi kasama sa ibang bansa. The power of the purse is the power of appropriation is almost the same as the power of taxation. Ang ibig sabihin there can only be taxation when there is representation. Ang ibig sabihin, elected yung officials mo na magtatak sa'yo. At saka, in the same manner, ganun din yun sa appropriation. Elected yung officials na mag-a-appropriate ng pondo. Alam mo, ang problema lang dyan kasi, nawala yung transparency pagdating sa BICAM. Yung preparation ng budget, if you follow the budget process, doon pa lang sa mga hearing sa DBM, sa DBCC, very transparent yan kasi may recording yan. May recording, may audience yan, may media na makakapanood. Pagdating sa House, sa committee level, napapanood nyo yan, yung committee hearings. Pagdating sa plenary, napapanood. Ang pinaka-secret at walang records, walang video, walang media, yung bicameral conference committee report. Doon naman, kung makita mo lahat, kasi madali ang interest MEP yung ginawa ng executive. Pagdating sa GAB, yun yung GAB sa House at saka GAB sa Senate. Doon sa bicameral report, sa bicameral conference, nangyari ang bilagro. So yun lang ang i-correct natin, bicameral conference committee. That should be corrected. At palaki ng palaki every year. Lumalampas pa nga sila sa proposed budget when it's clear in the Constitution that Congress may not increase the expenditure proposal submitted by the President. So, yun lang. Ang pinaka-point. Bantayan yung bicameral conference. At saka, wag naman maglagay ng mga taong I would say hindi conscious sa transparency. Kaya during my time, meron pa kaming matrix yung House version versus Senate version bago titingnan mo yung variance at saka differences. So high time na iba yung usapan dito sa bicameral conference committee. Bakit walang transparency? Bakit kaya nga nagkakaproblema sila ngayon to prove na ito yung sinasabi nila na predetermined amount. Meron na. How can they prove na may predetermined amount? Wala ka namang minutes of the meeting. So kung may minutes of the meeting ka, at least mapakita mo na ito yung predetermined amount. Yung predetermined amount according to Ibong Adarna. How can you say ito yung predetermined amount? Wala kang records wala kang tape conversation, wala kang tape videotape ng deliberations, lalo na yung minutes of the meeting. So mahirap talaga yung sitwasyon nila ngayon. Opo, siguro bilang panghuli, Congressman, ilang buwan na lang ay halala na. Sa mga pangyayari po ngayon, sa development po ng mga issues na ngayon dito sa ating bansa, ano na lang may papayo niyo po sa mga botante dahil pipili sila, lalo na talagang kahapon, atat na atat sila malaman kung sino-sino yung mga pumirma talaga. Yung iba, kung sino pa ba ang mga pagkakatiwalaan po nila. Ano na lang may papayo niyo po sa mga botante po, Congressman?
Sa ating mga botante, hindi lang dito sa aking distrito, sa Davao, sa buong Mindanao at sa Visayas, Mindanao at sa buong Pilipinas, be discerning, mag-isip-isip sa inyong politiko na iboboto. Ang daming politiko ngayon na bumabaha yung ayuda, bumabaha yung bigas, bumabaha yung akap. But think about it. Pera natin yan. That is your money. That is my money. That is your taxes. Every day, every hour, every time that you go out, sasakay ka ng taxi, sasakay ka ng tricycle, bibili ka ng mantika, bibili ka ng suka, bibili ka ng toyo, pupunta ka sa grocery, pupunta ka sa sinihan, pupunta ka kahit saan. You pay VAT every day. Bawat bibilhin mo, meron yung value added tax. You are paying taxes every time you move. So, tanggapin nyo lang yun kung anong pinamigay dahil pera nyo yan. But isipin ng mabuti, bakit sila nagadoon ng ganong klaseng mga assistants. We should be very careful. Yung sabi ko, mag-isip-isip, we should be discerning. Why? Because this ayuda, this AKAP, and the public infra budget has already overtaken the education budget. It has deprived us of the PhilHealth budget. Anong kailangan ng isang totoong development? Growth and development of a country relies both on education, good governance, good health of our population. Kung yung mga bata natin hindi makapag-aral ng mabuti dahil wala ng budget na nilagay for classrooms, wala ng budget nilagay for textbooks, wala ng nilagay na budget for hiring of teachers, palabing na padami yung ating population ng mga bata. Kung wala yan, paano na lang yung ating mamamayan? How can we look at the Philippines 10, 20 years from now? That is very, very, very important. Kailangan yung mga politiko nyo, hindi lang may utak, may puso, may malasakit para sa bayan. Huwag lang tanggap ng tanggap kan anong ibigay. Tanggap ng tanggap, pero the overall budget, nawawala na yung priority programs ng gobyerno dahil inilipat na nila sa unprogrammed funds. Yung priority program mo talaga, number one, education, and that is enshrined in our Constitution. Nasa Constitution natin yan, isipin nyo. Lahat ng boboto ng budget, isipin nyo ng number one, edukasyon ng ating mga kabataan. Because it is not only enshrined in the Constitution, that is the best investment that a country can do, that a government can do for its people, for its nation. Hindi lang yan kalusugan, health. Ang ambisyon noon ng syntax law, ng Universal Healthcare Law, ay mabigyan ng pangkalahatan o universal healthcare sa lahat. Igisiro yung budget ng PhilHealth. Saan pumunta? Doon na naman sa AKAP. Doon na naman pumunta sa public works, flood control. So it is not good if you have those kind of legislators, those people who decide on the budget. So magising na tayong lahat. Magumising tayo. Because as you can see, if pababayaan natin ito, mababankrupt ang Pilipinas. That is my biggest worry. If this kind of budgeting will go on, mababankrupt ang Pilipinas. So I hope and I pray that the Supreme Court will come into the picture to save the country, to save the budget of the government, because this is the worst, the most corrupt budget that the Philippine government ever have in its history. So magdasal tayong lahat at magising tayong lahat. Congressman, dagang salamat sa imong oras ug panahon ining taknaa